Ang Reserve Officer Training Course o ROTC ay isang mandatory training program na noong araw ay bahagi ito ng curriculum sa kolehiyo. Nag-umpisa ito noong 1912 sa ilalim ng Philippine Constabulary. Ginawa ito upang mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa mga gawaing pangkomunidad, pagkakaroon ng disiplina at kaayusan. Bilang paghahanda rin ito sa kung sakaling kailanganin ng ating bansa ang serbisyo kapag dumating ang oras ng emergency. Ngunit bakit nga ba ito tinanggal sa curriculum? At ano ang kinalaman ng kaso ni Mark Wilson Chua dito? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang isang krimen na nagpa-abolish ng ROTC. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Si Mark Wilson Chua ay ipinanganak noong November 30, 1981. Isang masipag at makikitaan ng determinasyon sa pag-aaral si Mark, ayon mismo sa kanyang mga magulang na sina Wilson at Amelita Chua. Nang matapos ito ng high school, pumasok ito sa University of Santo Tomas upang magkolehiyo, kung saan dito na siya magiging member ng ROTC Unit Intelligence Monitoring Team. Tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin si Mark at upang pagtupad dito, lakas loob nitong inireport ang mga nakita niyang katiwalian sa loob ng kanilang organisasyon. Isiniwalat nito kasama ang isa pang mag-aaral na si Romulo Yumol ang korupsyon, bribery at extortion sa loob ng ROTC. Inilahad nila ng detalyado ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pahayagan sa kanilang paaralan na The Varsitarian noong December 16, 1999. Ang article na kanilang isinulat ay may title na In the Line of Fire. Sinabi nila dito ang tungkol sa paghingi ng bayad ng hindi bababa sa 1,500 pesos sa mga estudyante upang makapasa ng hindi na kinakailangan pang dumaan sa ROTC. Madami din ang kumagat sa katiwaliang ito dahil sa kung iisipin mo nga naman, easy na. Hindi mo na kailangan pang mag-training, tapos may instant grade ka pa na sure na pasado. Kasama sa inilantad nila Mark ang pananampal sa muka ng isang officer sa isang kadete ng kalibre 45 na baril. Lahat ng hindi magagandang gawain sa loob ng kanilang organisasyon ay nakasulat dito. Bukod sa kanilang pagsisiwalat, naghain din ng reklamo sina Mark at Romulo sa Department of National Defense upang malabanan nila ang mga nagaganap sa kanilang organisasyon na sinuportahan din ng iba pang mga kadete. Agad naman itong binigyan ng aksyon ng National Capital Region Regional Community Defense Group o NCR-RCDG at nagsagawa ng investigasyon ukol dito. At dahil nga sa paglalantad nila ng mga hindi magagandang kaganapan sa organisasyon, natanggal ang Commandant Major na si Demi Tejares kasama ang iba pang officer na sangkot dito. Si Major Demi ay pinalitan kaagad ni Captain Rodolfo Batang. February 21, 2001 nang muling napahayag sa The Varsitarian ang artikulo na may title na Struggle Against the System na patungkol sa mga naganap na katiwalian kasama ang pagpapatalsik kay Tejares bilang commanding officer ng UST ROTC. Matapos itong ma-publish, kaliwaang death threat na ang natatanggap nila Mark at Romulo. Dito na sila pinayuhan ni Captain Batang na sumailalim sa isang security training sa Fort Bonifacio. March 15, 2001, ang takdang araw sana ng pagkikita ni Mark at ng agent para sa nasabing training na hindi na natuloy. Samantala, tinawagan ni Mr. Chua ang kanyang anak na si Mark. Tinanong nito kung anong oras ito uuwi na sumagot naman na bandang alas 8 daw ng gabi. 10 p.m. ng nasabing petsa. Habang kumakain sila Mr. Chua at isa pa nitong anak, tinawagan ulit nito si Mark at sinabihan na sumunod sa restaurant. Sumagot naman si Mark na on the way na daw siya, ngunit pasado alas 12 na ng gabi. Bukod sa walang Mark na dumating sa restaurant, wala ding Mark na nakauwi sa kanilang bahay. Dito na sobrang nag-alala si Mr. Chua sa kanyang anak.
Bukod sa pagtanong-tanong sa mga kaibigan ni Mark, hinanap na din nila ito sa eskwelahan sa pagbabakasakali na makita nila si Mark. Ngunit sa kasamaang palad, bigo pa rin silang mahanap ito. Buong magdamag nagtatawag sa mga kakilala si Mr. Chua, ngunit wala pa rin itong makuhang sagot na makakapagturo sa kinaroroonan ng anak. March 16, 2001, 4 a.m. Nang may tumawag kay Mr. Chua gamit ang number ni Mark, isang hindi kilalang lalaki ang nasa kabilang linya. Sinabi ng lalaking ito na nasa kanila daw si Mark, huwag daw magsusumbong sa mga pulis. Binibigyan siya ng hanggang bukas upang ihanda ang 3 million pesos kung gusto pa daw niyang makitang buhay ang kanyang minamahal na anak. Sobrang nabigla dito si Mr. Chua at labis na nag-aalala sa kanyang anak. Hindi din ito alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking halaga. Kinabukasan nang muling tumawag ang lalaki, hinihingi na nito ang pera. Walang maisagot si Mr. Chua na maganda dahil wala naman siyang ganoong kalaking pera para maligtas ang kanyang anak. Hindi rin naman ito makapagsumbong sa mga kinauukulan dahil sa takot na baka may gawing masama ang mga walang pusong may hawak kay Mark. Dahil walang maibigay na ransom si Mr. Chua, sinagot na lang siya ng kausap na no money, no son, at kaagad ibinaba ang telepono. Ito na ang huling beses na tumawag ang lalaki. March 18, 2001, nang may matagpuang isang lalaki ang palutang-lutang sa Ilog Pasig malapit sa Jones Bridge sa likod mismo ng Philippine Post Office Building. Ang walang buhay na lalaking ito ay nakabalot ng red carpet at nag-uumpisa na ding maagnas. Ang ulo nito ay may balot na tela at duct tape. Ang mga kamay at paa ay nakatali ng sintas ng sapatos habang ang binti ay naka-packaging tape din. At dahil nga early stage ng decomposition na ito, inakala ng mga kinauukulan na nasa 40s na ang lalaking ito. Matapos ang 2 beses na pagsusuri sa katawan ng biktima, dito na nakumpirma na ito nga ang nawawalang 19 years old na si Mark Wilson Chua. Ang balitang ito ay sobrang kinapanlumo ng pamilyang Chua. Hindi nila akalain na ganito ang sasapitin ng kanilang minamahal na si Mark na walang hinangad kundi ang mapaganda ang kanyang kinabukasan. Ayon sa investigasyon, ang kidnap or ransom ay palabas lamang ng mga may kagagawa ng krimen na ito. Ginawa lamang ang pagtawag sa mga Chua at kunyaring hihingi ng kaukulang halaga kapalit ni Mark para malihis ang investigasyon. Nakumbinsido naman ang mga kaibigan at pamilya ni Mark dahil sa mga sunod-sunod na natatanggap na death threat nito matapos ang pagsisiwalat ng mga kabulukan ng kanilang organisasyon sa UST ROTC. Marami ang naniniwala na biktima si Mark ng mga taong naapektuhan ng mga isiniwalat nila ni Yumol. Ang kasong ito ay naging maugong kung kaya't nakatawag ito ng pansin sa noon ay Pangulo ng ating bansa na si President Gloria Arroyo. Inutos nito sa Secretary ng Department of Interior and Local Government na tumulong upang agad masolve ang kasong ito. Matapos ito, 2 lalaki ang tumistigo na nakita daw nila ang 4 na lalaki na parang mga sundalo ang nagtapon ng isang nakabalot na malaking bagay sa Pasig River. Samantala dahil sa pangyayaring ito kay Mark, kabi-kabilaan ang protesta upang i-abolish ang mandatory ROTC na pinangunahan ng mga taga-UST. Kung kaya't agad itong trinabaho ng noon ay Secretary ng Department of Education, Culture and Sports na si Secretary Raul Roco. Agad itong nag-request na matanggal sa curriculum ang mandatory ROTC. Ang The Varsitarian naman ay muling nag-publish ng article na patungkol sa katarungan sa pagkawala ni Mark na may pamagat na The Final Salute. Matapos ito, iba't ibang eskwelahan na ang sumama sa protesta upang ma-abolish ng tuluyan ang mandatory ROTC. Umabot pa ito sa puntong sunugin nila ang kanilang mga cadet uniform bilang pagpapakita ng kagustuhan nilang mawala ito sa curriculum. Sinisigaw ng mga ito na kung ipagpapatuloy pa ito, mas malaki ang posibilidad na magkaroon pa ng susunod na biktima kagaya ni Mark.
June 13, 2001, binigyan ng parangal si Mark Wilson Chua ng San Lorenzo Ruiz Medal of Courage sa pagpapakita ng katapangan sa pagsisiwalat ng anomalya sa kanilang organisasyon. March 31, 2004, isa sa mga suspect na si Arnulfo Afari Jr. na isang architecture student at officer ng ROTC sa UST ang nasintensyahan ng capital punishment at pinagbayad ng 50,000 pesos sa pamilya ni Mark. Ngunit ng taong 2006, ibinaba ang parusa nito sa habang buhay na pagkakulong na walang parole dahil sa pagkaka-abolish ng death penalty sa ating bansa ng nasabing taon. Isa pang suspect na si Eduardo Tabrilla na isa namang kadet ay nag-plead ng guilty sa kasong homicide na nahatulan ng 6 years to 14 years na pagkakulong sa parehas na taon. Samantala ang dalawa pang suspect na sina Paul Joseph Tan at Michael Von Reynard Manambao ay nagtatago pa rin sa batas hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan na namang maibalik sa curriculum ang mandatory ROTC. Ano sa tingin nyo mga kabotsok? Dapat nga bang ibalik ito? I-comment nyo na lang po sa ibaba. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.